Eto, alam naman natin 'di ba, si Robin Padilla ay nag-iikot na para makakuha ng pirma, para makansela ang contempt na ibinigay sa kanya ng komite ni Risa Ontiveros. Oo, yun yung nangyari. Eh, karapatan naman niya yun, 'di ba? Kung hindi niya ipaglalaban ang interes ng mga nabiktima ni Pastor Canor, 'di ba? Imbes na i-pressure nila na lumabas kasi inosente naman daw eh. Inosente naman daw eh, 'di ba? Pero ayaw nilang palabasin. Sige, wala problema. Ngayon, may bago silang sinasabi. Robin Padilla sees Kibuloy as hero and victim. Oh my God. Bayani daw, guys! Bayani daw! Ngayon, mukhang mataas ang tsansa na magkaroon ng economic tsa-tsa. Suporta, doon ka na lang. Kaya ka naman binoto ng taong bayan dahil doon eh. Or at least ako, I mean, I cannot assume for the whole country. Pero for me, ako binoto ko siya dahil among all the senatorial candidates, siya lang naman ang gigil na gigil magkaroon ng charter change. At yun ang dahilan ko kaya ako siya binoto. Tapos ngayon, ia-abandon niya yung charter change at tututok siya kay Kibuloy. What the heck? Senator Robin. Panoorin natin guys, medyo mahaba lang, 17 minutes. Sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, limang. Kailangan ko pa ng 3. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila. Tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi siyempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha yung 8 boto hanggang sa ngayon. Are you hopeful na makuha may 7 days? Parang 5 days na lang, sir, no? Oo. For you to get the remaining few signatures? Inshallah, personal akong tumatawag. Personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga miyembro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong Sabado, Linggo. Sana magbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Napatingin ako kay attorney, sino ba mga nakausap natin? Si Ma'am Pia, hindi pa. Si Senator Mark, mga 2 araw na namin kinokontak pero hindi pa namin makontak. Sana kausapin na lang ni Tita Cynthia para mabawasan na ako ng ano. Siyempre si Senator Coco wala na dun sa numero kasi siya nga yung nandun di ba? Siya nga yung nag-conquer dun. Napakalaking bahagi ito para sa... Wait lang. Hindi, parang nabura ko yata yun. Pero inisa-isa niya kung sino lahat eh. Tapos may mga description pa siya. Si Tita something ganito, si Gabriela ganyan, o ganun. So, ang minention niya kanina was, of course, si Bongo, si Senator Amy, Senator Amy, Cynthia Villar, syempre siya, 4. Tapos yung pang-5, si JB Ejercito. Nagulat nga ako nung nabasa ko sa balita kanina yun. Hindi ko in-expect na sasabihin niya si JB Ejercito. Napapost pa ako sa Facebook. Hindi ko talaga in-expect yun guys, yung kay JB Ejercito. Kasi, although iniisip ko 50-50 siya, pero in my estimation, ko lang naman sa ganang akin, most probably hindi siya pipirma. Nagulat ako nung nabasa ko sa balita kanina, pumirma daw. And then a few hours later, biglang naglabas ng retraction. Ayan o. Ejercito retracts support for Padilla's move to block Kibuloy's arrest. Ano ba yung sinabi niya? After thoughtful contemplation, I would like to respectfully inform you of my intention to withdraw my signature affixed in the document objecting against the contempt order directed towards Pastor Apollo Kibuloy.
Ejercito cited the serious allegations of rape which were raised during the previous hearings of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Ejercito said these have prompted him to carefully review the facts, testimonies, and additional information relevant to the accusations against Kibuloy. Kung ikaw ay isang senador na nasa matinong pag-iisip, hindi mo papakialaman tong kaso ni Kibuloy. You won't even touch that with a 10-foot pole. Hindi mo papakialaman yan. Hindi mo papakialaman yan. Huwag mong papakialaman yan. Huwag mong hawakan yan. Kung panahon to ng sinaunang panahon ni Kristo, huwag mong hahawakan yan. Parang taong may ketong. Ngayon kasi ketong nagagamot na eh. Pero ng panahon ni Kristo, hindi. Ganun. Huwag mong hawakan yan. Kasi, delikado tong kaso na to. This is a political suicide. Kapag kumampi ka dito kay Kibuloy, political suicide to eh. And I guess, si Cynthia Villar, pa-retire naman na yan. Tapos si Bongo, si Senator Amy, baka may intention sila na hindi na tumakbo. Kaya kumampi sila kay Kibuloy. Diyos ko. Grabe to si Senator Robin. Natuloy natin. Sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Ang tanong niya, meron kasi, tinanggal ko kasi mga tanong eh. Pero ang question dito sa nato, kaya ito yung nasagot ni Senator Robin is, parang ang tanong is bakit mo kinakampihan or bakit mo piniling ipagtanggol or ganun lang, for lack of a better term, kampihan si Pacquiao. Yun yung sagot niya. Napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung makapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganong klaseng Kasi democracy tayo eh. Okay. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan o kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Mm-hmm. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to. Kasi demokrasya ito eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo. Hindi ito usapin ng kaibigan ko, si pastor. Hindi yon. Walang ganong klaseng Hindi na, paulit-ulit siya ng demokrasya pero hindi niya tinutumbok what about democracy, yung pinaglalaban niya. Kasi alam niyo, mga kotsero, napakalawak ng topic ng democracy. Kung iintindihin natin yan sa striktong definition ng demokrasya, essentially, democracy is that the authority and the power of the state comes from its people. So, yun yung striktong definition niya. So, anong otoridad o anong kapangyarihan ng Estado ang gusto nyong hingiin, Senator Robin Padilla? Kasi sa amin manggagaling yan eh, sa ordinaryong mamamayan. Yung kasi yung demokrasya eh. So ano yung hinihingi mo, specifically, na kapangyarihan o otoridad? Kasi kung malilinawan kami doon sa gusto mong mangyari, baka kumampi sa'yo ang taong bayan. Kaso malabo eh.
At hindi compelling. Yun yung ibig kong sabihin niyan. Hindi compelling yung kanyang dahilan. Sinasabi niya, demokrasya. Okay, sige, demokrasya. O what about it? What freedoms are you trying to protect? Diba? So, yun. So, ewan ko lang, medyo malabo yung ano eh. Malabo yung, what do you mean democracy? O baka mamaya, tinan natin. Hiwalay yun. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang House, meron pang Senate. Parang ano yun, Okay. sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang parang masyadong magastos ba sa aking palagay. Magastos. Pangalawang punto, Okay. in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin ng palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, Okay. pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi ang papunta at papunta na to hindi na, wala Really? na kay pastor yung, napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa Is akin, it? Ay, di pwede yan. Meron kang claim pero sabi mo walang ebidensya. O, yun ang hinihingi pala niyang demokrasya. Demokrasya, number 1, sana ano na lang niya, sinimplihan na lang niya. Yung right to due process. Kasi yung sinasabi niya, meron ng judiciary, nasa DOJ na, imbestigahan na ng judiciary, tapos biglang meron pa sa sa Senado, tapos meron pa sa sa lower house, sa Kamara. So parang napakarami naman ang lumiliti sa kanya. Okay. First and foremost, mga Kojero, we have to understand na may punto si Senator Robin nung sinabi niya na magkakahiwalay na departamento lahat to. Magkakahiwalay ang departamento lahat to. But, it doesn't necessarily mean that the cause for action or yung complaint ay iisa lang. Hindi yung ibig sabihin na iisa lang ang cause of action. Yung sa sa DOJ, it's for criminal prosecution or persecution or prosecution. Criminal prosecution. Bakit? Kasi may allegation na may naghabla sa kanya. May naghabla sa kanya na private individuals na nakatanggap daw ng damage dahil sa mga alleged crimes na ginawa sa kanila. So, yun ay nasa jurisdiction talaga ng ating DOJ. Dahil hindi pa naman pumupunta sa korte. Nasa DOJ pa lang wala pa sa korte. Meaning, nasa ilalim siya ng executive. Fiscal Fiscal's office So, nasa ilalim siya ng executive department. So, hindi pa ito tumutungtong sa korte. Wala pa sa korte ito. Pinabuksan lang ulit yung complaint kasi yung nauna na nag-decide, yung fiscal sa Davao City na nagdesisyon na i-dismiss yung kaso, merong review for, may petition for review, parang apela ba, sa DOJ na, DOJ baka pwede pag-aralan nyo ulit. Kasi parang hindi kami nabigyan ng hustisya dito, sabi ng mga complainant. Pagkatapos upuan ng 7 taon, 6 na taon, 7 taon, nakitaan
ng ating Department of Justice na, ay oo, may probable cause. Buksan natin uli yung kaso. At hindi lang natin ibubuksan uli yung kaso, magre-request tayo sa korte na ipalipat ng jurisdiction from Davao City to Metro Manila. Is it a violation of Kibuloy's right to due process? Hanggang ngayon nga, nasa laya pa, di pa inaaresto eh. Wala pang warrant of arrest eh. Ibig sabihin, tumatakbo ang due process. Oh, that's, as far as the DOJ is concerned, yun. Okay. Next. Umpisahan natin sa Kamara. Kasi itong sa Senado, syempre dyan involved si Robin. So umpisahan natin sa Kamara. Yung sa Kamara de Representante, mga kakotsero, ito po ay hindi criminal complaint. Hindi ho ito criminal complaint. Ito po ay tungkol sa violation ng SMNI sa kanilang prangkisa. Ngayon, should Kibuloy be there? In reality, pwede namang wala siya. Kung tutuusin, pwede namang wala siya eh. Pwede namang mag-hearing in aid of legislation pwede namang mag-hearing for the suspension or the termination of the franchise without Kibuloy. Kaso nga lang, siya yung beneficial owner ng SMNI. Yung kinikita ni SMNI, kay Kibuloy pumupunta. And through many layers, parang ginawa ng ABS-CBN, through Big Dipper, nakakakuha sila ng X amount of money. But that's not a criminal prosecution. That's not a criminal case. At si SMNI po or si Suara Sug ang nililitis dito. Hindi ho si Kibuloy. Hindi si Kibuloy. Mga kotsero let's not forget. Si SMNI po or si Suara Sug is a juridical entity or juridical person. At ang kinasuhan po dito, ang kailangan litisin dito, hindi ho si Kibuloy. Resource person lang si Kibuloy. Ang nililitis dito ay yung prangkisa na ibinigay sa isang juridical entity na si Suara Sug. So kung sa usapang kanto, ang kinasuhan dito si Suara Sug. But it's not a court case. It's just a hearing for one of their licenses. Okay. Or franchise rather. So yun po yung sa SMNI. It has nothing to do with Kibuloy. Okay. Ngayon punta tayo sa Senado. Kailangan talaga i-breakdown natin lahat ng sinabi ni Robin Padilla. Kasi nilamp sum kasi ni Senator Robin na madaling malito ang mga tao. Pag ganyan, anyway. Yung sa Senado naman, mga kotsero, it's a hearing in aid of legislation. Meaning, ang goal dito, mga kotsero, ay magkaroon ng batas na poprotekta sa karapatan ng mga taong naging biktima ng ganitong klaseng krimen. Ngayon, bakit kailangan mag-appear ni Pacquiao? At bakit kailangan pag-usapan yung kanyang quote-unquote alleged crimes? Ba't kailangan pag-usapan? Kasi yun ang subject ng hearing. Yun ang subject ng hearing. Parang yung sa Farmally. Kaya nag-hearing in aid of legislation kasi nakitaan ng corruption. So, kailangan pigilan yung corruption. Kailangan mawala ng makasulat ng batas na poprotekta sa ating mga mamamayan at sa ating mga taxes na ibinabayad sa gobyerno. Sa pamamagitan ng pagprotekta ng pag-i-enhance ng procurement law. Kaya nga kailangan, mga kotsero, kapag nag-hearing in aid of legislation ka, meron kang committee report. Usually, dito sa committee report, isinusulat kung ano yung gusto mo mangyari. Dahil sa hearing mo, natuklasan ko na may mga religious institutions na umaabuso sa karapatan ng mga babae at mga bata. Nag-human traffic sila, etc. So, anong babaguhin natin sa batas? Yun yung hearing in aid of legislation. It doesn't necessarily mean na kailangan meron ka ng court decision bago ka makapag-hearing in aid of legislation. Tapos ang excuse, ang palusot, mga kotsero, para makatipid tayo, magastos eh. Yung protection ba ng mga mamamayan natin laban sa mga
religious people, mamaliitin natin. Sabihin natin, gastos lang yan. Huwag natin pag-usapan yan, gastos lang yan, smear campaign lang yan, laban dito sa kasi kalaban sa gobyerno, etc., etc., what have you. Ganun ba kababa ang tingin nyo sa mga karapatan natin? Sa karapatan ng bawat Pilipino? May na-take advantage eh. This is not, ito ang pinapalabas ni Senator Robin, parang we are already stepping beyond the confines or the borders of the separation of church and state. No, it's not. Malayang mag-practice ng relihiyon ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kung naniniwala sila na ang bagong Mesaya o ang bagong Mesiyas ay si Pacquiao, bahala silang maniwala. But it doesn't necessarily mean na ang pastor ay malayang gumawa ng krimen. Tayo nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ang ekonomiya natin. Unahin natin yun. Ba't di na unahin mo? Masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, Ano ginawa mo? Masyado naman panghusiga yan. Isa ka dun eh. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. 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 Meron akong mga, katulad ng kinausap ko si Ma'am Risa. Meron tayong mga personal na dahilan. Ngayon, kung ang tao, sinasabi mo na kinakampihan na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya to. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong Ayan, tingnan nyo sabi niya, demokrasya daw. Wala daw siyang kinakampihan. Pero may sarili daw siyang opinion. O di may kinampihan ka nga. dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. So may kinampihan ka nga. Na-offend ka dahil tinawag ka, dahil sinabi na meron kang, na bakit ka kumampi kay Kibuloy, parang ganun eh. Pero, sinabi mo, not even 5 minutes later, sinabi mo, ngayon lang, nakanakampihan mo si Kibuloy. Bayani siya. Okay. Ano ba talaga? Kinakampihan mo ba o hindi? Demokrasya ba o hindi? So, ibig sabihin, in your practice of democracy, you choose to side with Pacquiao. Sa iyong pag-exercise ng demokrasya, pinipili mong kampihan si Pacquiao. Okay lang naman yun. Walang problema dun. Okay lang yun, tol. Tuloy mo na lang, tol. Diba? Tuloy mo na lang, tol. Okay lang naman yun. Ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya Ang alin? sa paglaban sa komunista. Yun. Gusto ko maintindihan kung bakit niya sinabi na si Kibuloy daw ay nakipaglaban sa mga komunista. Ang personal kong dahilan. Sige. Abangan ko yan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya
sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon Why not? na maapektuhan ang kingdom. Really? Bakit kingdom ang pinag-uusapan nyo? Ba't yung pinag-uusapan yung kingdom? Eh, paano yung mga naging biktima nung Kibuloy? Region yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lamihira, kampi-kampi naman to. Mamaya, tawagin niya nga. Tignan nyo mamaya. Ito nung panahon ng NTF-ELCAC, magkakasama kami niyan. Diba? Panahon ni Digong, 2016 hanggang 2022. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso. Palabas kami sa YouTube. Hindi namin nagkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yun. Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, dinala ko sa mga government stations, ayaw din nila ilabas. Pero sa SMNI, nailabas ko. Pumayag si Pastor. Ganon din yung Isang Linggong Pag-ibig, yung sa West Philippine Sea. Nailabas ko din sa SMNI. Yun yung partnership ng matagal na paglaban sa komunista. Marami po. So ibig sabihin, dahil nailabas niya yung pelikula niya sa SMNI, bayani na si Kibuloy. Paano yung mga sundalo? Total naman, we're talking about laws and creating laws and writing laws. Bakit hindi ka sumulat ng isang batas na will commemorate the sacrifice of our soldiers na naipagbakbakan sa CPP-NPA? CPP-NPA nga may sarili eh. May sarili yung bantayog ng mga bayani. Puro ano yun eh, NPA yun eh. Bayani siya dahil inilabas niya yung pelikula mo. Nung walang gusto maglabas ng pelikula mo, siya ang naglabas. Ba't hindi mo nilabas sa YouTube? Nung panahon po ng NTF-ELCAC, diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data, no? Ang mga, kung ano yung mga nangyayaring, halimbawa, galing sa AFP, yung mga tinatawag naming kasi kami mismo nun, meron kaming mga pinupuntahan na mga sumusurrender, binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan na ganyan. 1,000 ang sumusurrender. Okay, Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. So bayani na si Kibuloy nun? Napakahalaga nun. Napakahalaga. Sa usapin ng paglalathala ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. Oo naman po. Mas mabigat nga yung akin eh. Hindi lang basta kaibigan eh. Hindi ko lang siya basta kaibigan. Kasi pag sinabi ko, kaibigan ko, kaya sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan yan. Comrade ko yan. Comrade. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Akala ko ba, wag kang i-judge. Nung sinabing kinakampihan si Kibuloy, bakit mo kinakampihan si Kibuloy? Sabi mo, napaka-judgmental naman, wag kang i-judge. Ano bang Tagalog ng comrade? Comrade. Comrade pala eh. Hindi niya aampi. Comrade niya, comrade. Ano ba Tagalog ng comrade? Kadre. Diyos ko. Diba? Nagsasalabit na yung mga sinasabi niya. Na-offend siya nung tinawag siyang kakampi. Ba't siya kumampi kay Kibuloy? Gina-judge daw siya. Tapos siya na rin nagsabi, comrade ko siya, comrade. Bigat yun. Hindi naman kami magka-religion ni pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tiga Davao. Naniniwala ako sa prinsipyo niya na masyado nang matagal ang
ang communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami. So doon. bayani Hindi ka na nun, pinaniniwalaan. naniniwala kayo sa adhikain, Una na bayani yung na kayo. dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako naniniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin. Yung mga ganong klaseng Wow, kaya pabor. pala. Ano, bigay ng pera? Kaya pala. Kaya pala kailangan yung pagtanggol. Kasi, si Rob, apparently, with his own admission, kung walang Kibuloy, walang Robin Padilla. In his own admission. At least ngayon, alam na namin kung ba't mo pinagtatanggol si Kibuloy. Alam na namin ba't mo kinakampihan si Kibuloy. Kahit pa pabulaklakin mo yung terminolohiya, sabihin mo na ikipaglaban sa komunista, etc., etc., which, in all honesty, hindi bayani si Kibuloy diyan sa quote-unquote pakikipaglaban sa komunista. Ang totoong mga bayani sa pakikipaglaban sa komunista, yung mga sundalo na sinusugal nila yung kanilang buhay para siguruhin na yung mga komunista na yan ay hindi dadami. Yun, tol. Tapos ang boxing kay Robin Padilla. Naku, wag naman. Wag na. Ang bintang sa kanya, siya humihingi ng pera. Maganda yan, ha? Sabihin ko kaya, oo. Hindi, biro lang. Wala po. Sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako ay magiging instrumento ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang ganun. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain. Okay. Sige. Push mo yan, kuya. Push mo yan, tol. Mali. Sana hindi ka na nagpa-presscon. Sana tumuto ka na lang dun sa pagkumbinsi sa ibang mga senador na tawag dito, pumirma dun sa pinaglalaban mo. Kasi, wala eh. Feeling ko mukhang hindi ka makakakumbinsi lalo kapag yan ang sinasabi mo. Kala ko kasi paglalaban lang niya. I was under the assumption, of course, syempre, kailangan niya ma-involve sa ibang affairs ng Senate. No? Pero, ang sinabi kasi niya, tawag dito, tututukan niya, paglalaban talaga niya yung charter change. Eh ngayon na umuusad na yung, at least sa economic charter change, hindi siya involved. Ayaw niya involve yung sarili niya. Eh committee niya yun. Ay, nako. Libreng tip. Senator Robin, tip ko sa'yo. Kung lalabas ka uli ng presscon, huwag mo ulitin itong ginawa mo dito. Huwag mo ulitin yung ginawa mo dito. Lalo kang, madadamay ka lang. Lalo kang mapapasama. So, ang totoong kwento is, this is really for friendship and comrade. Comrade daw niya eh. Pagtatanggol niya, kasi kakampi niya, comrade niya eh. So, wag po kayo ma-offend, Senator Robin, pag tinanong kayo na ba't kayo kumampi kay Kibuloy. Kasi tinawag mo siyang comrade. Sorry ka. So, ngayon, baka one-term senator ka lang. Baka una't huli mo na yan. Kasi, ay no. Don't die on this hill, Senator Robin. Maniwala ka. Don't die on this hill. He's not worth it. Kibuloy is not worth it. Mas marami kang pwedeng paglaanan ng panahon, paglaanan ng oras mo, ng galing mo, quote-unquote. Mas marami kang pwedeng paglaanan ng kung ano mang oras mo kaysa dito kay Kibuloy.
Sa iba na lang, tol. Hayaan mo na. Hayaan mo ng iba ang ano dyan. Makipag ano dyan. Sige. Push mo yan, kuya. Push mo yan, tol. Kung masaya ka dyan. Push mo yan, tol. Bahala ka. But again, word of caution, don't die on this hill. It's not worth it. Kibuloy is not worth it. There are more important hills where you can die on, but not this one. Anyway, bagay, bayad utang na loob eh. Ano magagawa mo, di ba? Bayad utang na loob pala. Anyway, so yun mga kutsara, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Kutsara YouTube channel. Pa-follow na rin ang ating Facebook account. Okay, Coach Jarrett. Yun pa lang eh. Namin nyo na lang, Coach Jarrett. At kita-kita tayo bukas muli sa ating next Coach Jarrett Live. God bless you all and see you tomorrow. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?